inaasahan, papanahon, makatotohanan, nakakaaliw na libangan, may mapupulot, may matututunan, oras di masasayang. Tara na, sumama kami, kapuso ka. Jessica, tara na, may kasama kami, kapuso ka. Jessica. It was the first time. Imbes na umiiyak, ang mga Cebuano ipinanganak raw na kumakanta. Dito nagmula ang marami sa makilalang mga awit. Kaya naman ito lang daw ang probinsyang karapat-dapat na tawaging Land of the Divas. Si Dulce, si Desa, at syempre pa, ang Asia's Queen of Songs, si Miss Pilita Corrales. Lahat sila tubong Cebu, ang Land of the Divas. They call you Asia's Queen of Songs. That's because of the contest. Ano yung in contest Japan. na yun? It was the first time na naimbita ang Filipinas mag-join sa contest. And you So, won. I was the one who won. Ya no estás más a mi lado, corazón. Ayon sa kanya, marami daw ang talented na mga singer sa Pilipinas. Sayang na hindi sila gaanong nabigyan ng atensyon. So largely po itong talent natin sa pagkanta. Sayang na sayang. Hindi katulad noon na talagang pag may bagong talent nung malabas, sasabihin na agad ng Malacanang, uy, maganda yan, tulungan natin, baka gusto mag-aral ng kanta. Because if I don't bend, hindi ko maaabot yung tono. Totoo nga ang kanyang sinabi. Ang Pilipinas, biniyayaan ng sangkatutak na talento. At isa sa mga tumabo nito, ang Cebu. Halos lahat ng pamilya rito marunong kumanta. I believe above the storm, the smallest breath. Tulad na lang ng Abakita family, isa sa mga sikat na pamilya ng mga awit sa Cebu. Si Bobby, pangalawa sa magkakapatid. Minsan na niyang pinangarap ang maging sikat na singer. Kaya't ang hindi natupad na pangarap, isinalin sa kanyang anak na si Jessamy. Sabi ko sa sarili ko na parang gusto niya rin kumanta. Pinag-practice ko siya. Puspusan sa pag-ensayo si Jessamy. Naghahanda kasi ito para sa isang amateur singing contest. Sino paborito mong singer? Si Coandina Morales. Kaming mga kabataan, karon. Gaya ni Jessamy, ang idol niyang si Vina Morales ay dati ring amateurista. Pero ngayon, kahanay na ng mga world-class na Cebuana diva. Siguro nung nagbigay ng Diyos ng blessing sa boses, siguro lahat kami ay sumasalo ng ganyan. Ang dami naming sumasalo at nasalo namin. Pagdating sa venue, naghahanda ng lahat ng mga kalahok. Ako si Mr. Suave. Ayon kay Gani Villarojo, album producer sa Cebu, 5 out of 10 daw sa mga sumasali sa mga amateur singing contest tulad nito, may pag-asang pumasok sa music industry. Yung Cebuanos talaga, I really love to sing. We are very expressive. May gabi, Jessamy. May gabi, Isad. At heto na ang pambato ng pamilya Abakita, si Jessamy. Marahil ito na nga ang simula ng katuparan ng mga pangarap ni Jessamy at ng kanyang amang si Bobby.
We wish you time. Mausi. Miss Gisame Abakita. Champion! Kung boses at galing lang ang pag-uusapan, hindi malayong hihilera na rin siya sa mga ipinagmamalaking diva ng Cebu. Sayang kung hindi mapapansin ang kanyang talento. O, tiga dito yun. Thank God it's Friday night again! Ibig sabihin, balikbayan na naman. Pero hindi lang yan ang dahilan to celebrate dahil nalalapit na ang araw ng isa sa pinakamahalagang tao sa ating buhay. Isang taong walang pagod nag-alaga at nagpalaki sa atin. Laging on call, laging on cue, 24/7, no day off. Talo pa niya lahat ng mga promo dyan. Unlimited text, unlimited call. Bakit? Dahil unlimited love ang ibinibigay niya sa atin. Sino siya? Karugtong ng ating mga pusod kaya karugtong din sila ng ating hininga. Dama nila ang ating bawat saya at bawat daing. Umaga, tanghali o gabi. Laging nakabantay, 24 oras na handang umagapay. Sino pa nga ba, kundi ang ating mga ilaw ng tahanan, ang ating mga ina. At dahil super special ng araw na ito para sa ating mga super special na mga reyna ng tahanan, aba super special din ang inihanda naming episode ngayong gabi. Bibigyan po kayo natin ang nag-iisang reyna, di lamang sa kanyang tahanan, kundi sa larangan ng musika. Ang nag-iisang Asia's Queen of Songs, Miss Pilita Corrales. A million thanks to you, my love. My love. Talaga namang napakaraming dahilan para magpasalamat tayo kay Miss Pilita Corrales, aka Mamita. Alam niyo bang ang ating Asia's Queen of Songs ang isa sa mga naunang Filipino artist na sumikat sa ibang bansa? Bukod sa kanyang kasikatan noon sa Pilipinas, aktibo rin ang kanyang singing career sa Australia. The first album I did in Melbourne, my song, which is Acércate Más or Come Closer to Me, I was the first foreign artist that that record became a gold record. Kinaya niyo yun? Late 50s nang mag-record ng album sa Australia si Mamita. Hindi lang isa, kundi nakaapat pa siya. At alam niyo ba, na siya rin ang kauna-unahang female foreign artist to top the Australian pop music charts bago pa sumikat sina Helen Reddy, Olivia Newton-John, and Kylie Minogue. At sa sobrang sikat niya, isang kalye sa Australia ang pinangalan sa kanya. Ang bigat talaga, no? Mid-60s nang bumalik sa Pilipinas si Mamita at dito naman siya gumawa ng pangalan. Pure Spanish songs ang una niyang ni-record na album na sinundan din ng Cebuano, Tagalog at English albums. Pero alam niyo ba kung paano siya nabansagang Asia's Queen of Songs? The Philippines was asked to join for the first time the Tokyo Music Festival, the International Music Festival. And the first time that the Philippines was asked to join, I was the one who was sent to sing, and I sang the song of George Canseco, which was my daughter. I was lucky enough naman. So when I came back, after winning, when I came back, nakalagay na doon, Asia's Queen of Songs. So ang nagbigay nata yun si Joe Quirino. Di mabilang na awards at achievements sa loob at labas ng bansa. Walang kapantay ng mga awit. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi siya nagpabaya sa pinakamahalaga niyang papel, ang pagiging isang ina. It was always a very big sacrifice for me every time I had to leave the country. Let's say one day before, magkakasakit si Jackie. When Monching came, the same thing. So I kept on asking the doctors, I said, you know, why is it that before I leave the country, my children get sick? And it was all psychological na. The children thought that, you know, I wouldn't come back anymore. I was offered a lot of things, a lot of money, you know, to leave my children, get married, and live abroad. And no way. My mom is somebody who will always be there. Even if I don't go to her physically and tell her, Mom, ano bang gagawin ko? I will always hear her voice. You know, Jack,
eto yung gawin mo. So my mom is always there. She has never abandoned us. Naharap man sa mga pagsubok, nagbunga rin ang maganda ang mga sakripisyo ni Pilita. I realize now why Monching and Jackie are such good parents. Because I think that remained with them na sabi ko, now you realize how difficult it is to leave your children. Mga mahalagang pangaral, iyan daw ang laging pabaon ni Mamita sa kanyang mga anak. Always be professional. Kahit pagdating mo sa set, kahit ikaw ang maghintay, okay lang. Siguro sa buhay naman, ang hindi ko makakalimutan is always have a forgiving heart and be willing to forgive and always give people a chance. Siguro if there's anything that I'd like to tell her again, it would be just to thank her for how she raised us, to thank her that she loves us like she does, and she loves our children like she does. Kung para sa atin, si Mamita ang Asia's Queen of Songs, para sa mga anak naman niya, siya ang the most selfless person I have ever met. The thing that I have learned from her is as I was growing up, merong mga pagkakataong nagkamali ako and I got hurt, di ba? And she would always just tell me, Jack, nandito lang ako. Ikaw ang magde-decide kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Pero just know that I'm here. And that's something that I'm doing with my kids. And that, I think, is something that I have learned from my mom and that I have passed on to my children. Mga mami, ilang araw na lang special day nyo na. Allow us to start the celebration early with this Mother's Day episode kasamang isa sa pinaka-respected singers in showbiz, ang much-loved Mamita na si Miss Pilita Corrales. Ang puso ko ito. Maglalabas na kahit... At syempre, sino pa nga bang authority na magbigay-pugay sa kanya kundi ang kanyang unika iha, ang batikang aktres, TV host, at fitness guru na si Miss Jackie Lou Blanco. Baby pa lang si Miss Pilita nang tumira rito sa Cebu ang kanyang pamilya. Kaya di naman certified Cebu born, para sa kanya, isa pa rin siyang tunay na Cebuana. I always say that I was born in Cebu because when I went to Cebu, I was only a baby. So all my brothers and sisters were born there. So my mother always said, no, she's also a Cebuana, you know. Hello! Welcome to Cebu City, ang hometown ng aking mami. Aba, Mother's Day ngayon, kaya naman I want to pay tribute to the most special lady in my life, my mom. At kaya ako nandito ay para naman mabalikan ko yung mga espesyal na lugar na naging bahagi ng buhay ng mami ko. Kaya samahan ninyo ako. Naku, marami tayong pupuntahan. Ang sarap-sarap ng simoy ng hangin at saka yung amoy ng dagat. Naku, parang gusto ko atang tumira dito for a while, di ba? Mabuhay! Welcome to Cebu! This bridge was constructed and inaugurated in August 1999. Ito ang Mactan Bridge. Naku, hindi na ito nabutan ng nanay ko dahil it was just recently inaugurated. Yun naman sa kabila, yun yung Old Mactan Bridge. Itong dagat naman na ito daw yung naghiwalay sa island ng Mactan tsaka in the whole of Cebu City. Aba, kita niyo naman mga bihero, ilang minuto pa lang sa Cebu, may natutunan na agad si Jackie Lou tungkol sa bayan ng kanyang mami. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Go na kaagad ang ating idola sa ating next location. Pero habang nasa biyahe, marami pang naging kwento ang ating bida. Pero I was young pa kasi, parang 13, 14, nung nagpunta ako dito. So it was more talaga yung mga kwento ni Mami when she was studying here. Mawawala ako pag nag-ikot ako dito because I did not, hindi naman kami lumaki dito. But we would go on vacations here. My first vacation, na sumakay ako sa boat dito sa Cebu. So, medyo mawawala na ako. I have to have somebody with me. Miss Jackie Lou, kumusta naman kaya ang Cebuano tang mo? Kuntis umaga maayong maayong hapon is good afternoon, no? Maayong aga is
Maibuntag. O, tama, maibuntag. Or lami is masarap, di ba? Or maganda. Mga ibang words. Sabadiha. Kasi ang mom ko is di ba sometimes kunyari kakausapin niya kami, halo-halo yun, yung Bisaya, yung Spanish, tsaka yung Tagalog, di ba? So minsan meron magkikwento siya, lalabas na lang yung Bisaya, tapos ano nga yun, tapos i-explain niya, di ba? Halo-halo siya actually, nakakalito siya pakinggan. Binubuko na yata talaga ni Miss Jackie Lou ang different side ng personality ni Mamita. Sa next stop kaya, ano naman sikreto ang ilalantad niya? Nandito ako ngayon sa Colegio de la Immaculada Concepcion. Alam nyo ba, dito nag-aral ang nanay ko. Ano nga bang taon yun? Alam nyo bang, I think this is one of the oldest schools. Hindi lang dito sa Cebu ha, kundi sa buong Pilipinas, 125 years old ata. Pero hindi ganun katanda nanay ko. Naku, magagalit sa akin yun. Nag-graduate ata siya ng 1949 or 1950. O 1935 nga ba o 1930? Naku, ilang taon na kaya Naku, magagalit yun sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin ang edad niya. Naku, pero alam nyo, ang dami-dami ko pang ikikwento sa inyo. Ang dami pa talaga. Ibubuking ko yung nanay ko na yan. Alam nyo bang pasaway ang nanay ko nung nag-aaral siya dito? Alam nyo ba kung ginagawa? Naku, ang tawag sa kanya ay kambing. Bakit? Kasi laging gumunguya ng chewing gum. Naku, pag nakalinya yan during flag ceremony, alam na ng teacher. Sasabihin sa kanya, Corales, out of the line. Kasi talagang nguya ng chewing gum. Pati yung teacher ko, yung palda niya, puro chewing gum. Nilalagay ko kasi sa seat niya. Pag ganun niya, puro ako. Pilar, out! Diyos mio naman. Ako yung leader ng kalokohan. Siyempre, noong mga panahon na yun, stricta siyempre ang mga madre. Ang palda kailangan either below the knee o di kaya nandito. Hindi pwede sa akin yung mahaba, ginaganon ko yun. Tinataas ko hanggang dito para medyo sexy. Saan po maabot? Hanggang dito. Hanggang half ng leg ko, galit na galit yung mga madre. Puro, Pilar, out! Pinauuwi pa ako para magbihis. At hindi lang yan, ako hindi pa nakontento. Kumakain ng manggang hilaw kasama ang bagoong dun sa classroom. Siyempre, mangangamoy yun. No? Alam na ng mga madre kung sino yung kumakain na yun. Walang iba kundi ang Asia's Queen of Songs na nanay ko, na si Pilita Coral. Yung bagong namin dun iba, ginamos. Our bagong in Cebu is ginamos, no? The fish that is medyo ganyan, na mahaba, hindi masyadong magandang amoy. Kaya akala nila ako ang mabaho. Hindi nila alam na may dala akong ginamos dito. Favorite din naman ako ng mga madre because puro kalokohan lang naman ang mga ginagawa ko. Original na pasaway talaga yung nanay ko. Eleksyon na naman! Panahon na para pumili ng pinakamagaling na kandidato na uupo sa pwesto. Dito sa Cebu, maraming kandidato ang nagsulputan, pero iisa lamang ang bukang bibig ng mga Cebuano. Bakasi! 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 Sino nga ba at saan nanggaling si Bakasi? Pwes, ating kilalanin at alamin kung saan siya nagmula. Nararapat ba siyang iboto? Pangalan, Bakasi. Tirahan, Cordova, Cebu. Isang uri ng isda ang bakasi. Tinatawag din itong eel or ahas tubig. Ito ang isa sa mga pangunahing pinagkakitaan dito sa bayan ng Cordova. Number 1 dito yung bakasi sa amin. Iba kasi yung bakasi namin dito. Malinamnan, malasa. Yan talaga ang bakasi. Sobrang sarap. Flexible din daw ang bakasi. Pwede siyang ihawin at pwede ring ihalo sa tausi. Ang tawag sa lutong ito, larang. Aber. Tingnan nga natin ang mga sangkap ng lutong larang para malaman natin kung karapat-dapat sa ating boto.
luya, red bell pepper, bawang, kamatis, sili, dahon ng sibuyas o onion leeks, toyo, at tausi o black beans. At ang numero unong kandidato dito sa Cebu ay ang... bakasi. Yan, yung mga eel. Ang proseso, napakadali lamang. Ilagay ang buhay na bakasi sa kaserola at painitan. Pagkatapos ay painitan ng isa pang kaserola kung saan lulutuin ang larang. Lagyan ng konting mantika. Igisa ang mga sangkap. Pagkatapos, ihalo na ang bakasi. Isunod ang tausi at toyo. Lagyan ng tubig at timplahan. In just 15 minutes, luto na ang bakasi. Mukhang masarap ah. Pwes, ating husgahan. Wow! Certified Rapsa. Bakasi! Hindi ka magsisisi! Iboboto ko to. Ayos na, Ben! Ay, wow! Balmasarado ka! Basta huwag ka masyado yung low profile ka lang pagpasok mo sa jeep. Sige, Sa paglilibot ni Miss Jackie Lou Blanco sa hometown ng kanyang mami Pilita, ang Cebu City, marami tayong natuklasan tungkol sa Asia's Queen of Songs. Original na pasaway talaga yung nanay ko. Pero kahit pala may tinatagong kalokohan noon si Mamita, may mga madramang bahagi rin pala ang buhay niya. The most dramatic thing for Jackie that ever happened is she saw one night when I was beaten up. Jackie could hear that I was shouting for my life and I kept on saying, Jackie, Jackie, help me. But Jackie could not come in because the door was locked. Finally, after he finished beating me up, he opened the door and Jackie saw me in the floor. My face was bleeding, my ear was bleeding, and this whole thing was like on fire. I think for me that was the most difficult thing that she saw. It was hard for my mom and hard for me. My mom is a survivor and she's always very positive. She always looks, sige, etong sitwasyon na to, hindi to maganda, pero meron akong matututunan dito. It's no wonder, ganito lang ka-close ang mag-ina. Nakaka-inspire na kwento lalo na sa special Mother's Day tribute na ito. Ngayon naman, let's go back to the lighter side of things. Samahan natin si Miss Jackie Lou sa pagbabalik niya sa paborito niyang pasyalan noong bata pa siya, ang Fuente Osmeña Boulevard. Nandito ako sa may Fuente Osmeña ngayon. Alam niyo bang the last time I was here, dalaga pa ako, mga 13 or 14 years old. Kasama ko rin ang mami ko. Alam niyo bang pinayagan niya akong gumimik dito. Kaya nga lang may isang kondisyon. Kasama ko ang yaya ko at ang tita ko. Ganito ko siya naaalala noon. Mas marami nga lang mga halaman ngayon. Alam niyo ba dati, gimikan talaga to. Naku, daming mga nagsaskating na mga magsing irog, di ba? Abat, nagskating din. Kaya nga lang, meron akong chaperone. Very, very beautiful memories dito sa Fuente Osmeña. Siyempre, dito sa Cebu.
Maraming alaalang sinariwa si Jackie Lou sa beloved hometown ng kanyang mommy. Pero pagkatapos balikan ng nakaraan, it's time for Miss Jackie Lou to make new memories and new discoveries about Cebu. Ito ang sikat na Philippine Taoist Temple. Matatagpuan ito sa Beverly Hills. Hindi sa US, kundi sa isang subdivision na 6 na kilometro ang layo mula sa town proper. 1972 pa itinayo ang lugar na ito. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin dito ang paniniwalang sinimulan ng Chinese philosopher na si Lao Tzu. Ang pagkakaroon ng perfect balance of all things in the universe na sinisimbolo ng yin-yang. 300 meters above sea level ang Taoist Temple na ito. Kaya naman panalong-panalo ang view dito na overlooking Cebu City. Nandito ako sa Philippine Taoist Temple, dito sa Beverly Hills sa Cebu City. Ito ay isang lugar na never ko pang napupuntahan at palagay ko hindi pa rin napupuntahan ng nanay ko, kaya meron ako ikikwento sa kanya. Tatanungin po natin sila kung bakit sila nandito at tagasan sila. Tagasan po kayo, mga Mindanao. At first time niyo sa Cebu? Yes. Ako, first time. First time. Bakit niyo napiling puntahan ng Philippine Taoist Temple? Naglakbay araw. Kasi magandang tingnan. Ito isa sa pinakamagandang tourist attraction sa Cebu City. Kagaya ko, first time, siyempre, gusto ko makita kung ang beauty of Cebu. Oo nga naman. Parang ako din, hindi pa rin ako napupunta dito sa Philippine Taoist Temple. Sana po mag-enjoy kayo sa inyong tour. Salamat. Aba, kita nyo naman mga biyahero, hindi lang magandang tanawin ang inyong makikita dito sa Philippine Taoist Temple, kundi maging mga turistang sobrang warm and friendly. Gaya ng celebrity tour guide natin ngayong gabi. The Taoist Temple, that's something na gusto ko sana pag bumalik kami sa Cebu, mapuntahan naman namin ng mami ko na magkasabay kami. Pagkatapos namnamin ang picture-perfect view ng Cebu City, busugin naman natin ang ating mga sigmura sa isang katakam-takam na specialty. Isa sa mga dinadayo dito sa Cebu ay ang lechong Cebu. Bakit? Abay, mula sa balat hanggang sa kaloob-looban, malasa-malasa. Ang sausawan nga lang suka o di kaya toyo. Lalagyan ko ng konti. At syempre, ang perfect na partner dyan ay ang tinatawag na hanging rice o puso. Ito daw, nilalagyan daw ito dito sa loob ng uncooked rice. Pagkatapos, ilalagay sa kumupulong tubig at paglabas, abay luto na. Hanging rice, kasama ang lechong Cebu. Naku, perfect na perfect. At dahil sa Mother's Day ngayon, Diyos ko naman, pakainin niyo muna ako. Kaya mamaya na tayo magchika. Oh, that's the best. Well, because they clean the insides and they put all these leaves and everything inside and wala kaming sauce, no? It's vinegar or toyo, but because of the herbs that they put inside, nag-iibang lasa yung lechon. It doesn't, I don't eat lechon here. Nag-iibang lasa. It's really very different. That's why many of the people here who have parties, they order from Cebu. Paborito ng mga anak ko itong lechon Cebu. Kaya tanyo, mag-uuwi ako. Ha! Naku, masayang. Ang sarap-sarap nito. Ibali, dadalhan kita. Ha? Hindi nakarating, hindi nagdala eh. Maliit siguro ang budget niya. Talaga naman todo research si Miss Jackie Lou sa hometown ng kanyang Mami Pilita. Mula sa eskwelahan ni Mamita noong araw, pati iba pang mga lugar na memorable sa kanila. Pinayagan niya akong gumimik dito. Kaya nga lang may isang kondisyon. Kasama ko ang yaya ko at ang tita ko. Pero syempre, hindi pa tapos ang pagliliwaliw ni Miss Jackie Lou sa bahay ni Mamita. At syempre, hindi makokompleto ang bakasyon ko dito sa Cebu kung hindi ko naman ibibili ang mami ko ng mga paborito niya, hindi ba? At saka yung pinagmamalaki dito sa Cebu tulad ng danggit, dried mango, otap, at kung ano-ano pa. Bili muna ako ng danggit. Kaya naman para makompleto ang tribute kay Mamita, dinayan ni Miss Jackie Lou ang Tabuan Market para mamili ng mga pagkain pinagmamalaki ng Cebu. Pila. Pila ko, no? Ilan bibiling ko?
Sige, bigyan mo na lang ako ng... Sige, 8 na lang. Masarap yan. May discount pa ako. Discount pa ako. Tig 20. Ha? May otak na ako. May dried mango pa ako. O, di ba? Ang dami ko yung pasalubong sa nanay ko. Matutuwa siya dahil Mother's Day. Di ba? Dami-dami kong pasalubong. Ang dami isda. Masarap. Di ba, no? Yung ginamos, tapos lagay mo sa kanin. Tapos lagay mo ng konting suka. Oh, the best. Well, it was a very nice experience para sa akin dahil my mom, pag nagkikwento siya sa amin, sa akin, kay Mon, sa mga apo niya, she really had a lot of fond memories in Cebu. Cebu is first in my heart, really. Gimingaw ako o pinangga ko tungod, you will understand, tungod kay ikaw ay may katungod sa akong gugma tay paitian. Thank you. Happy Mother's Day. Beautiful flowers. Ay, thank you. Mother's Day na ba? Oo. Kasing kulay mo ang mga bulaklak. Ayun na nga. Oo. Beautiful. Thank you, Jack. I should give you also because you're a mother. Di, okay lang yun. Next time na lang. Next time na lang. Anyway, I went to your school. Yes, Immaculada. Immaculada. And then we went to Mactan Bridge. Kasi I think when you were there, it was still the other bridge. There was no bridge. There was no That's bridge. where we would go swimming. We would ride a barge and go swimming there. Oh, okay. And then we went to Fuente Osmeña, where Also, we used to go skating. Right. And then we went to the Taoist Temple. I don't think we've been there together, no? I don't think so. Not together. Yeah, not together. And of course, nagpunta kami sa... Did you go to Tabuan? I think that's where we went. I don't know if we went to Tabuan. All the dried fish. Did you go there? Yeah. Cebu has progressed so much. So much already. Very hard to find already the places where we used to go, at least. Where we used to go, yeah. How do you see me as a mom? Para bang am I what you expected me to be as a mom? Like, you know, compared to how probably I was in my teens and now that I'm a mom? No. I mean to say, I never expected that you would be as good a mom as you are now. But, as I explained to them before, with all the things that you saw while you were growing up with me, that I had to leave you so often, my problems with my love life, you know, I think you became stronger. And, you know, that probably on your own you wanted to think na, I don't want to go through what my mom went through. Yes. I don't want to go through the pain that I went through. So, that's I guess that's why you and Monching have become both very, very. I just wanted to thank you for that. Thank you. And Thank you for learning only the good things that I've done in my life and not the mistakes I've done all my life. I thank God for that, and I thank God for you. Thank you, Mom. I love you. Happy Mother's Day. Thank you, Jack. Thank you. Sarap ni nanay, no? Ganito kaganda at ganito kabango. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Mother's Day to all. Thank you. Inay, Mommy, Mother, Mama, Nanay, Inang. Iba-iba man ang tawag, nag-iisa lamang siya, ang ating pinakamamahal na ilaw ng tahanan. Kaya bilang sukli sa kanilang mga sakripisyo at walang sawang pagtataguyod sa ating lahat, isang saludo po mula sa Balikbayan ang buong puso naming hatid. Happy Mother's Day po!